Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Gusto nyo bang matuto sa math? O nahihirapan ba kayo sa pagkuha ng domain at range ng rational function? So in this video, we are going to find the domain and range of rational function. Before we proceed to our example, we have to know first on how to get the domain and range of rational function. To find the domain, equate the denominator to 0 and solve for x. Para makuha naman ang range, represent natin yung n be the degree of numerator and m be the degree of denominator. So kapag mas mababa ang degree ng numerator sa degree ng denominator, then ibig sabihin ang horizontal asymptote natin ay 0. Kapag equal ang degree ng numerator at denominator, ang gagamitin natin ay y equals a over b. Itong a po natin ay ang leading coefficient of the numerator at ang b naman ay ang leading coefficient ng denominator. Kapag naman ang degree ng numerator ay mas mataas sa degree ng denominator, ibig sabihin there is no horizontal asymptote. Now let's start and let's have an example. So we have here f of x equals 3 over x minus 2. Paano ba natin hahanapin ang domain ng rational function? So kapag ang domain ang hinahanap, mag-focus lang tayo sa denominator at i-equate natin ito into 0. Kaya x minus 2 equals 0. So ngayon, maiiwan muna si x mo, dahil itatranspose natin si negative 2 sa kabit niya, sa kabila, kaya magiging positive 2. Therefore, ang x natin ay equal to 2. So, ang domain natin ay x such that x is an element of all real numbers should not equal to 2. Next, paano naman natin hahanapin ang range? So, una, papalitan lang natin ang f of x into y. Kaya magiging y equals 3 over x minus 2. Ngayon, mag-focus tayo sa degree ng numerator at denominator. Since constant yung numerator natin, so ang degree niya ay 0. At ang degree naman ng denominator ay 1. Ibig sabihin nun, if n is less than m, ang horizontal asymptote natin ay 0. Therefore, ang range natin ay y such that y is an element of all real numbers should not equal to 0. Another example, we have f of x equals 3x minus 2 over x plus 3. So, mag-focus ulit tayo sa denominator at i-equate natin ito into 0. Then, ilipat na natin si positive 3 sa right side kaya magiging negative 3. So dito, ang x natin ay equals negative 3. Therefore, ang domain natin ay x such that x is an element of all real numbers should not equal to negative 3. Para naman makuha ang range, kailangan nating tignan ang degree ng numerator at denominator. So dito, ang degree ng numerator ay 1 at sa denominator naman ay 1 din. Since the degree of numerator and denominator is equal, then dito na natin gagamitin ang y equals a over b. And then, proceed tayo sa pagkuha ng leading coefficient ng numerator at denominator. So, itong numerator natin, so anong leading coefficient niya? So, ito ay 3. At dito naman sa denominator, ang leading coefficient niya ay 1. So, that is 3 over 1. The answer is 3. Therefore, ang range natin ay y such that y is an element of all real numbers should not be equal to 3. Example number 3. So, dahil domain ang hinahanap, huwag nating kakalimutan na mag-focus sa denominator at i-equate ito into 0. So, x equals 0. Therefore, ang x natin ay equals 0. Kaya ang domain natin ay x such that x is an element of all real numbers should not be equal to 0. Sa pagkuha naman sa range, kailangan nating tignan ang degree ng numerator at denominator. So, ilan ba ang degree ng numerator? So, ito ay 4. At sa denominator naman ay 1.
So since mas mataas ang degree ng numerator sa denominator, it means there is no horizontal asymptote. Sana po may naintindihan kayo at natutunan, and thank you for watching.